Bago pa man maging arsobispo ng Maynila, nakilala na si Archbishop Chito Tagle dahil sa kanyang media ministry. Ang mga regular na programa niya sa telebisyon at ang kanyang social media accounts ay patok na patok, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Pero paano nga ba naging media savvy ang ating arsobispo? Ay, yan na naman. Yan muna. Write to us at Word Exposed. Uulitin. Sa Word Exposed at Ayan, katulad ng ilang bahagi ng buhay ko. Hindi naman ako nagpresenta dyan sa, naanyayahan ako dun sa mga Lenten, parang mga 7 last words na ipapalabas sa TV. Yun ang una kong exposure eh. Ginawa sa isang studio eh. Tapos may mga tao doon. Nung narinig ko na yung bilang na yung, okay, now, 5, 4, 3, parang pakiramdam ko, tuyo na yung lalamunan ko, parang wala yata lalabas. Yung ganun. Pero nung malapit na, sabi ko sa sarili ko, forget about the camera. No? Isipin ko na lang na isa itong regular 7 last words preaching. Ito po si Bishop Chito Tagle mula sa Diocese ng Imus, Cavite. Tayo na naman pong magkape at pandasal. Di nagtagal, nadagdagan ang media exposure ng obispo hanggang sa nagkaroon siya ng mga regular na programa sa Jesuit Communications Foundation o JESCO. Journey in Faith. Nang lumaon, lumuta ang isang ideya para sa isang bagong TV show na magpapaliwanag tungkol sa salita ng Diyos. Sabi sa akin, ba't hindi mo subukan, ikaw Bishop? Sabi ko, hindi ako Bible. Sabi nila, baka hindi naman Bible scholar ang kailangan natin. Kailangan natin someone who knows about the Bible na may papaliwanag na at nako-connect sa ordinaryong buhay ng tao. Sige, subukan ko. Hindi ko sukat akalain na ito na naman ako. Hindi ko sukat akalain na meron din pala akong talent, pwede rin pala ako dyan sa mass media, no? And ayaw maniwala ng mga tao na at heart introvert ako eh. I would prefer to be alone, no? Give me a corner and a book, masaya na ako dyan, no? Pero yun nga, kung kailangan ng sitwasyon, I will get out of myself. Pero aaminin ko, no, whether it is a talk, it is a homily, or halimbawa yung haharap sa camera, no, yung pagmalapit na, no, andyan yung kaba ko sa, andyan yung kaba na, ito na naman. No? God chooses all. Ang tingin ko personal na ito ay malaking talaga ang impact ni Bishop na nakikita sa television. Ang malaking impact ay not because na nakikita siya sa television, pero ang kanyang pagkatao mismo. Parang ang tingin ko nga ay kung ano man ang nakikita nila sa television, it's just an affirmation of who he is and what he is. Sa Facebook fan page at YouTube channel ng JESCOM, regular na napapanood ang The Word Exposed. Kaya naman, kilalang-kilala na si Bishop maging sa labas ng Pilipinas. Nadama ni Bishop Chito ang halaga ng programa sa mga Pilipinong nakatira sa ibang bansa nang minsang mapunta siya sa Dubai Airport. Are you Filipino? Yes. Are you a priest? Yes. Yes. Tapos tumingin siya doon sa isang sulok. Siya nga. Isang grupo ng mga Pilipino nagtatrabaho sa Dubai Airport. Ang dami kasi dyan. Nandun pala sa isang sulok, nag-uusap-usap. Siya kaya si Bishop Tagle? So, verify. Labasan sila. Ay na, Bishop, salamat dun sa Word Exposed, ha? Hindi kami laging nakakasimba. No?
Tapos syempre malayo sa pamilya, layo sa home. Through that show na ano namin sa YouTube, no, sa Facebook, we hear the Word of God and we get connected to home. We have been favored. Oh, parang sabi ko, lahat yung oras na naibigay mo doon sa show, parang naging 1 minute lang of your effort. Parang sulit na sulit. Pero hindi lang pala mga Katoliko ang nanonood ng programa ni Bishop Chito. Marami pala ang nakikinig sa kanya, no, na mga Protestants. No. Maraming nakikinig na mga pastor, iba't ibang leaders ng simbahan. And the At commandments maraming mga naririnig ako na sa bawat pakikinig nila ay nahuhubog sila, no? At mas nauunawaan nila ang salita ng Diyos. Samantala, noong kalagitnaan ng 2011, napabalitang magre-retiro na si Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. Naging maingay ang usap-usapang si Bishop Chito ang papalit sa kanya. Natawa lamang ang obispo sa usap-usapang ito. Ako tawa lang ako ng tawa kasi nga yung bumabalik ako doon sa karanasan ko sa Imus na hindi ko nga ma-imagine ang sarili ko as bishop. Hindi ko nga ma-imagine ang sarili ko as Bishop of Imus. Yung pang ma-imagine ko ang sarili ko as Archbishop of Manila, parang ang layo-layo sa aking self-understanding, sa self-image ko. Pero noong October 7, 2011, muling nakatanggap si Bishop Chito ng tawag na babaliktad sa kanyang buhay. No, the Holy Father wants you to be the Archbishop of Manila. Nako, talaga. Ayan, nakatulad. Repeat experience. Wala na naman akong narinig, wala na naman akong Pero ngayon medyo nga ako kasi noon, in 2001, pagkarinig ko ng ganoon, when I opened my mouth, iyak lang ako talaga ng iyak. Halos naglulupagi ako doon sa harapan ng sekretary. Ngayon, para akong numb. No? I was not expecting it and a part of me was saying, bagay ba ako dyan? Kaya ko ba yan? Or baka nagkakamali sila? So I asked for time to think about it. No? Eh sabi nila, na-appoint ka na. Halos isang linggo ring sinarili ni Bishop Chito ang impormasyong ito. So ang sabi sa akin, ang announcement will be on the 13th of October. No, so sinabihan ako 7th. Yeah. Pero between that hanggang 13th, ng 6 o'clock in the evening ang announcement, ay hindi ako dapat magsabi kahit kanino. So sinasarili ko lang yon. No? Kaya minsan may mga naririnig ako mga kwentuhan. Sino kaya susunod na Archbishop ng Manila? Di ko naman sabi, harap nyo na. Or ganyan. The new appointed Archbishop of Manila is one of the youngest in the world. The Pope appointed 54-year-old Luis Antonio Tagle. October 13, 2011, inanunsyo ng Vatican ang pagkakatalaga ng bagong arsobispo ng Maynila, si Archbishop Luis Antonio Tagle. Si Cardinal Rosales pa ang mismong tumawag sa mag-asawang Maning at Mila para sabihin ang magandang balita. Alas 6 ng hapon, talagang eksaktong tumawag dito si Cardinal. Sabi niya, Kaka Maning, Kaka Camila, masaya na ako. Sabi niya, bakit ho? Ay may kapalit na ako eh. Makapagpapahinga na ako. Makakauwi na ako sa lipa. Paano ngayon ang mahihirapan naman si Chito? Kayang-kaya niya yan, sabi niya. Samantala, mas pinili ng bagong arsobispong tahimik na salubungin ang kanyang bagong buhay sa pamamagitan ng pagmimisa sa isang tagong kumbento. Tapos, communion na. No? Pag inom ko ng chalice, biglang ng bell, 6 o'clock. Ay, naku. Kailang inumin ko. So ngayon, ina-announce na ngayon. No? And quite symbolic for me.
I will drink the cup. Parang ganon. Then after the Mass, sinabi ko na doon sa mga madre na kaya ako nandito para magtago. Kasi it was announced a few minutes ago na be the new Archbishop of Manila. Lord, grant me courage. But also, I realized, kaya rin ako napapaluha is, I felt like I do not deserve the trust, the trust of the Holy Father, Manila being what it is, as an archdiocese, in the Philippines and even in Asia, parang ang laking responsibility. Ito nga, yung duda ko sa sarili ko is matched also by the trust, Kung gaano ako parang walang kabilib-bilib sa sarili ko, parang ganoon naman din ang lalim ng tiwala ng ano sa akin. So parang unbelievable ba para sa akin na Sa araw ng installation ng bagong arsobispo, buong-buo ang suporta ng mga Imusenyo sa taong matagal nilang naging ama. We love you, Bishop! At mabigat man sa loob, nagpaalam ang mga Imusenyong pari sa kanilang mahal na pastol. Siyempre, hindi nawala si Cardinal Rosales na abot tenga ang ngiti. Kaya mo yan, katulad kinain mong lahat sapagkat mahal ka ng Diyos kay Jesus at mahal mo rin siya. So, all the best for you, to your parents, to your brother Nonoy, Kamaneng, Camila, sa inyo lahat, ating samahan si Archbishop Chito. Bishops, the clergy, the religious, and the laity of the Metropolitan Archdiocese of Manila now welcome their 32nd Shepherd, His Excellency Archbishop Luis Antonio Gokin Tagle. Sinabihan na nga ako ni Cardinal Rosales, sabi na, pag umupo ka na doon sa upuan na yan, ikaw na ang arsobispo. Kami nagbibiruan ng pabulong. Sabi ko, hindi ako uupo. Sabi niya, umupo ka na. Highlight sa akin yun kasi kitang-kita ko yung aking papalitan, yung aking susundan na Archbishop of Manila ay isang taong masaya na naglingkod at parang pakiramdam ko may tiwala sa akin. Nakita ko yung mga tao, yung sa mga sumayaw ng karakol, yung mga kumaway, yung mga pumasok sa simbahan, iba-ibang edad, iba-ibang muka, napakaraming pare, mga dati kong estudyante, mga dati kong teachers, mga CICMs, mga Jesuits, yung mga teachers ko sa elementary. Parang yung mga muka na nandun, aking pamilya, parents ko, yung kapatid ko, mga pinsan, tiyo, tiya, silang lahat ay ang bumubuo ng kwento na kung sino ako. Kahit sabihin ng iba, wow, you have achieved something, parang hindi naman si Chito ang nakaabot dito, kundi si Chito ay bunga ng maraming tao na nagtulungan, nagmahalan para magkaroon ng isang katulad ko. Bilang bagong arsobispo, ako ngayon ang makikinig at mag-aaral. Musmos ka pa lamang, minahal na kita mula sa kawalan, tinuring kang anak sa We hope for the day when the Church and the whole of creation would joyfully declare with one voice,
It is the Lord. Amen. Sa 30 taon ng pagiging pari ni Manila Archbishop Chito Tagle, damang-dama niya ang paggalaw ng kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Buo ang tiwala niya sa plano ng Diyos at ito raw ang siyang pinagkukunan niya ng lakas sa pagpapastol ng kanyang kawan. Ako po si Bernadette Zambrano Aguinaldo. Hanggang sa muli, magandang araw. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahirap, o aming pag-asa't kapay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan sa